araw na ito ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Nais ko po sanang, nasan nga ba yun? Okay. Ayan. Ayun, nakasaksak na pala. Unang-unang nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat si Mrs., si Sister Christy, ay nihiniling ko, sabi ko kung kailan pa naman tayo tumatanda na malayo po siya noon, nung nasa Nasugbu, Batangas, pero ngayon nasa bahay na siya. So, he prayed and decided to quit her job bilang HR manager doon sa isang resort. Sabi ko, huwag kang mag-alala, the Lord will promote you, the Lord will provide you with a better job na medyo malapit-lapit naman tayo. So, ganun po. At this morning, nasan nga ba yun? Okay. Nais ko pong i-acknowledge, unang-una, sa pagdiriwang ng, hindi lang naman national, no? International, no? Women's Month. Isang buwan, no? Nakita nyo. Talaga napakabait ng Panginoon. Isang buwan. Session na po kayo. Meron ako special number. Dinala ko si Liz, mamay special number na lang si Lani Misalucha. Hindi, nakatape lang dito. Mamaya. Paano maganda kasi mensahe ng awit niya about sa pamilya. So, again, I would like to acknowledge all the women's, no? Yung mga nanay, siguro lahat na naman ng kababaihan. For this, we acknowledge them. Because ang ating pong Panginoon, alam niyo po, last Sunday, nakikinig din ako sa mensahe ni Pastor. Pastor, tama ba yung mensahe mo? Ikaw ba yung nakachamba? Alam mo talagang International Women's Month, yung Samaritan woman in the well. No? Pero ngayon, nais ko po sana i-acknowledge ang mga kababaihan. Lahat po kayo, karamihan. Lahat naman tayo may nanay. Kung wala ka rito, natural, wala kang nanay. No? Ganun din ang aking pumayapang ina, si Juliet Panganiban, Di Guzman Panganiban ng Tundan. Ayan. Sa lahat po ng mga kababaihan sa Bible characters, the Lord acknowledges them. No? Hindi lang si Mama Mary, si Mary na kapatid ni Lazarus o ni Martha, lahat ng kababaihan, sinite niya sa Bible. And ang modern time natin, kayo po, mga kababaihan, no? Ang nais ko po sanang ihayag sa inyo yung buhay ng isang babaeng talagang sobra ang kanyang kapighatian. Kapighatian. Ano ba sa salitang kapighatian? Talagang sorrowful, no? No, yung talagang kanyang dinamdam ang buhay niya sapagkat wala po siyang anak. Sabi nga nung araw, kapag wala kang anak, parang modesty set, parang walang silbi yung matris mo. Ha? Pero sa mga balita nangyari, nakita nyo, minsan iniiwanan lang, ina-abandon lang yung sanggol na anghel na kung saan ilalagay na lang sa shoebox and so on. No? Nakakaawa. So again, mga kapatid, ang buhay natin ay talagang nasa Sister Gemma yun. Basta gumanon lang ako, i-flash mo na lang, yung umpisa lang. Okay, ayan. Nais ko po sanang ibida sa inyo sapagkat matagal ko na itong hinanda. In fact, ito pong buhay ni Hannah, no? Sa English po yan. Paano kasi yung my only daughter, ang pangalan niya Hannah, pero Ana naman, parang walang H, no? Parang hindi ka pangpangan. Pero ito si Hannah, hindi ka pangpangan yan. No? Ana na lang. Siya po ay naglalarawan ng isang ideal mother whose name means grace, no? Kahabagan ng Panginoon at prayer. Ang lahat po ng kababaihan, lalo-lalo na po, mabanggit ko ulit, ang aking ina, ay talagang very prayerful. So sana po mapulutan po natin ang aral. Hindi lang ang kababaihan, kundi tayo pong lahat na nakilala natin, personal na Panginoon at tagapagligtas at Panginoon ng ating pong Panginoon Hesukristo. Mahalaga sa buhay ang pakikipag-usap o panalangin sa ating pong Panginoon. Makikita natin ang sobrang-sobra talagang ginawang
yung imposible ay naging posible. So ako po ay nananampalataya ng lahat ng ina sa room na ito, sa silid na ito, ay tunay na nanalangin. Wala na pong ibang hihilingin niya kundi sa kanila pong mag-anak, no? Kanyang esposo at ang kanya pong mga anak. Now, kami po ay maraming magkakapatid. Sa totoo lang, 9 po kami. 9. Ha? Nag-asawa pa ulit ang mother ko. Nadagdagan pa ng 6, 15. Kaya tunay na inahin ng nanay ko. Walang panama si Hana. Oo, sa totoo lang. Kami tuwan-tuwa po sa nanay ko. Nabubuhay pa ho siya. That was 3 years ago. He was promoted to glory. Lahat po, no? 3 engineer, 3 CPA, isang dentista, name it. Siyempre, pinakmahusay doon yung pastor. So, I praise God for my mother. Una-una, sabi nga po, dito sa epilogue, the wife of a noble character. Pag sinabi nating noble, ay tunay na kagalang-galang ka-respeto. Nais ko po sanang mamaya, hihilingan ko ang ating butihing pastor na basahin po sa atin. Pastor, hindi po yung kawikaan sapagkat mamaya ako babasahin yan. Pero pakibasa mo, Pastor, sa mga Samuel, no? Unang Samuel. Siguro, umpisa na natin. 1 Samuel, pero may dalawa kasi. 1 Samuel chapter 1, verses 1 to 10 na lang, okay? At makikita natin ang katauhan ng tunay na prayerful na isang ina. No? Tingnan po natin ang buhay ni Hana sa kanya pong prayer life. Pastor Albertson, pakitulungan mo akong magbasa sa Tagalog. Pwede po ba tayo paggalang po sa Panginoon, siya po ang magsasalita, gagamitin lang oracle si Pastor Albertson. Tayo pong lahat ay magsitayo at babasahin po ng marahan at malakas ni Pastor. 1 Samuel 1 to 1, verses 1 to 10. Sige po. 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 10. Si Elikana at ang kanyang pamilya. Sa Makamaritin, Otin, isang bayan sa kaburulan ng Efrain, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya ay anak ni Jerohan at apo ni Elinyo, na mula sa sambahayan ni Tobu at mula sa angkan ni Sap, na Eprasiyo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa sityo upang sumamba na. Shilo. Upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni El na sina Hoti at Hopni at Pinihas. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng pag-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit, ang natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi pinahihintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak.
Si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila sa, sa bahay ni Yahweh, labis naman itong dinaramdam ni Ana. Kaya napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Minsan, matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh, ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Hanggang 10 lang. Okay na po. 10 na po. Salamat po, Pastor. Pinagpala na ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pwede na po tayo magsiupo at makinig sa daladala ng inyong lingkod na mensahe. Muli po, ang buhay ni Hana, sa English, ni Ana, ay tunay na napakapait. No? Kumbaga, titingnan po natin na yung mga oras na yun, sabi nga sa other English version, the Lord has closed the womb. Hindi na magkakaanak po si Hana. Di ba? Kumbaga, ano pa yung silbi niya? Pero tingnan po natin, tapusin po natin. Alam niyo po, pinanood ko pa yung movie na to dun sa Google, yung buhay ni Hana, na mahaba pong istorya siya. Now, tinitingnan po natin, bakit kaya may mga tao na hindi pinagpala? Sabihin na natin, hindi pinagpala. Siguro malaking question mark po sa ating isipan yon. Gayaan po ang buhay ni Hana. Para bang desperado na siya. Sa kabila ng yung sa dalawa kasi po ang asawa nito ni Elkana, no? Tama po ba? Penina, na kung saan ay yung time noon, yung Old Testament siyempre ay polygamy pa. In fact, yung sinasabi po kasi sa mga nature ng kababaihan, talagang wala po silang karapatan. Mas lalo na kung hindi ka pa nagdalang tao o naisilang ang iyong anak o mga anak. Talagang para bang pinag-usapan ka ng buong komunidad sa ano pang silbi mo. Noong unang-unang babae nung araw napakabata. In fact, let me give you a little history ng tinatawag natin pinagpala na ang mga kababaihan. No, pinagpala po kayo. At ganun din ang buong mag-anak na kung saan si Hana o si Ana ay talagang religious naman, religiously going to church. Pero bagkus nun, may handog naman siya, magtatanong po kayo Sabi, Panginoon, bakit kaya ang buhay ni Hana o ni Ana nung araw, very faithful naman siya. And no question about that. No question about that. Tignan po natin hanggang kahulihan. Ngunit sa ganung kaparaanan, ika nga, sinasabi po natin sa ating pong magbabasa. Sige po, next. Ay si Hana sa kanyang miseries and sufferings ay patuloy pa rin pumunta ng silo o yung sinagoga o ito, yung lugar ng pananambahan sa Panginoon. Siguro sa mga iba sa atin, wag naman sana mga giliw ko, na minsan parang kina-question pa natin si God. Ha? Lord, bakit kaya nangyayari itong kamalasan sa buhay ko? Hindi na kaya ako mag-church na JRRCC. Pero po si Hana, patuloy pa rin siya. Patuloy pa rin siya. He's been so faithful in spite of, andun po yung kanyang pagpupunyagi, yung kanyang faithfulness, na pumunta po taon-taon. Paano yung mga lugar nung araw kasi, ay malayo yan malayo. Hindi katulad nito, kapitbahay lang. Minsan, di ba? So, nagpapasalamat tayo sa buhay ni Hana na kung saan siya po ay sabi nga dyan, consistently, in
spite of her situation, still praised God. Panalangin pa rin siya ng panalangin. Yung sabi nga ni Apostol na Pablo, pray without ceasing. Kumbaga, miskin din pikit ang yung mga nalangin sa Panginoon, nagpapasalamat ka pa rin, ganun po. No? Ganun po yung ibig sabihin ng pray without ceasing. So, sige po next. Doon sa Hana, next slide. Yan. Kung babasahin po nyo yan, siguro sa bahay na lang, i-shorten ko na lang po. Medyo mahaba kasi itong 1st and 2nd Samuel. Okay? So, andun pa kanya yung pasakit, yung suffering. Ewan ko lang sa inyo, pag nasubukan niyo po yung pagdurusa ng ganito, baka tumigil na kayo. Ay siguro, Lord, wait na ako, hindi na ako Christian, hindi na ako atin ng JRRCC. Ha? Ngunit si Hannah, in spite of that, he trusted hold God's promises. Alam niyo po, ito pong promises na to, sabi nga po sa mga bilang sa Numbers, ang Panginoon natin ay hindi siya tao na nagsisinungaling. Ha? He is not like a man who is a lie o kasinungalingan. Inanap ko po yan, yung verse na Numbers. Alam nyo kung ilang beses sinabi ng Panginoon yan na hindi siya tao na nagsisinungaling. Ha? 100 times sinabi ng Panginoon yan. O saan ka pa? Saan ka pa magtiwala? Minsan napakakipot ng ating pasensya. Ako po yung nagsasalita rin sa sarili ko, ha? Sapagkat minsan napakakipot ng aking pasensya. Pero itong si Hannah, sabi niya, Panginoon, hindi ka tao na nagsisinungaling. Ikaw ay tumutupad sa iyong pangako. Grabe, no? So praise God. No? Sunday after Sunday, you worship the Lord, come here with gladness in your heart. Although may kabigatan ng puso nyo, hindi naman tayo plastic eh. Minsan may kabigatan, di ba ate? O, totoo naman ha. Pag-isa nyo, aray, ang sakit ng balakang ka, hindi na ako pupunta dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Hannah sa Panginoon, ay, hindi, pupunta pa rin ako. Miski may isa pa ritong marites. No? Si Pinina ba yan? Oo, biro mo. May mga ganun sa buhay natin, talaga may kontrabida. Biro mo, alam niya nang walang anak ito si Hannah, nangungutya pa. Bebelat, wala kang anak. O, di ba? Parang wala kang blessing. Ako lang. Di ba? May mga ganun. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Basta ikaw, diretso ang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. This is a personal relationship with God. Ha? At saka wag niyo sasabihin, ayan dyan, church ang JRCC. Siguro, yung masasaya lang yan. Maraming pasalamat lang pupunta dyan. Don't ever think of others. Yung neighbors, or whatever perfect church, but think about your relationship with God. Personal yan. Personal yan. Aabutan po natin siguro yung tinatawag nating pagpapala ni Hannah. Okay, next slide po. Hannah's selflessness. Hindi yung sa sarili niya, kundi yung kayang ugnayan sa Panginoon. No? Sinasabi, I prayed for this child. Isa lang muna. Isa lang muna. No? And the Lord has granted, hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon sa mga akala nyong hindi na sinagot ang inyong panalangin. Sa totoo lang, ako, kaya nga sabi ko, Mrs., ay mag-quit ka na nga dyan sa salbahe mong employer, biro mo. O dun sa Nasugbu, Batangas, sa loob lang ng 5 buwan yata, siguro 3 beses ko lang siya nabisita dun. Paano? Ang layo. No? Kaya nga sabi ko, mag-resign ka lang dyan. I believe with His faithfulness, the Lord will provide. Totoo yan. So bakit mo natin pahirapan? I'm sure behind my back, the Lord will grant the request for my wife, sabi ko. Now, sabi, granted me what I asked of Him so I can give to the Lord. Ito matindi. Ito matindi. Marami po sa atin, papromise pa. Papromise pa. Naalala ko yung isang magsasaka paano sa probinsya. Sabi niya, meron siyang alagang babuyan. Sabi niya, nag-church siya. Hindi JRCC yun Nasa Nasugbu yata. Sabi niya, Panginoon, pag ako binigyan mo ng anak tong aking inahin, yung binigyan mo ko ng siyempre biik, di ba?
naibigay lang, ano lang, bibigay ko sa iyo, Panginoon, ang kalahati. Aba, grabe. So, nanganak na nga yung inahin na baboy. Dalawa lang lumabas. Usually, marami yun. Sukdo lang ba naman ng kamalasan yata? Namatay yung isa. Oo, namatay yung isang biik. Sabi, siguro bubulong-bulong siya. Paano kaya kakausapin si God? Paano? Sabi ko, bibigay ko yung isa. Sa akin, sabi niya, Lord, sorry, namatay yung sa'yo. Pero kaswapangan. Ayun ba'y katapatan o kasinungalingan? Di ba kasinungalingan yun? Nangako ka sa Panginoon na magbibigay ka talaga. No? Kaya nga sabi doon sa mga bilang ang Diyos natin ay hindi tao na nagsisinungaling. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Alam niyo ba yung pangako? Si Jesus yun. I have a booklet called The Promise, and the promise is a person in the name of Jesus. Siya yung pangako, di ba? Lahat ng mga propeta, Isaias, nangako yan, di ba? Bago tayo nagse-celebrate ng Christmas, binabasa natin ng Isaiah 6:9 yata, Pastor. Di ba? Jesus Himself is the gift. Ha? Kaya nga tinanggap mo ng Panginoon, tinanggap mo na yung promise. Oh, sige, humiling ka pa. Oh, totoo, humiling ka pa. Ha? So nakakatuwa itong buhay ni Hana sapagkat yung time na yon, hindi pa man na pinagkakalooban siya ng Panginoon sapagkat, take note sinarado na yung matres niya The Lord has already closed his womb. Yung womb kasi, salitang ugat yan na woman. Woman yan Di ba? So, ayun po ang panalangin ni Hana o ni Ana. Na kung saan, Panginoon, bigyan mo lang ako ng isang, hindi naman bakla Lalaki. Lalaki talaga. In-specify niya, kaya kung mananalangin po kayo, specify nyo. Baka kasi, saka na lang. Ala ka na, babae. Naging bilang babae, tuloy. Ha? Kailangan specific. Ha? Kaya siya po yung panalangin niya po, bago pa man, in fact, naniniwala ko, it was also conceived by the Spirit of God. Yung kay Hana, parang kay ano rin yan Parang, although, yung mga panahon na yon, marami po tayong mga kababaihan na kung saan ay ika nga parang pinagtatawanan po natin minsan yung mga panalangin natin sa Panginoon. Katulad ni Sarah, nagtatawa pa yan. Ako, anak pa, Abraham, paso na ako, kumbaga. Hindi nila, may mga ibang tao kung saan walang pananampalataya sapagkat ang Panginoon natin, He specializes on the impossibility. Di ba? Impossibility ay nang gagawin niya. Yung mga tao, gagawin lang posible, natural. Papagamot ka, pupunta ka, Dok, ito, ang esposa ko, hindi mga anak-anak, pwede ba yung medisina mo, ganun pa. Pero, kailan natin itinatawag sa Panginoon? Ang buhay po ni Hana, bago pa man siya gumawa ng sarili niyang pagpapasya, nagpasalamat na siya sa kanyang kahilingan. Sinabi niya, Panginoon, ako po ay nananalangin na kung saan isang lalaki, na kung saan ipapangalan kong Samuel. Alam niyo po yung buhay ni Samuel? Hindi siya hari Hukom siya. Grabe. Just imagine, ayan, kunyari mga baby na yan. Hindi nyo alam kung ano magiging kindergarten, elementary, high school. Ngayon pa lang, hilingin nyo, Lord, gusto kong maging judge to ng Muntinlupa. Ang tindi. Oh, bakit? Pero ang matindi ito, Lord, ang panalangin nawa namin, ang panalangin nawa nyo ay kung ano po ang inyong kalooban. That is the highest will. Huwag nyo na pong pangunahan ng Panginoon. Kaya nga dito si Pastor Chris, ako'y natutuwa every time merong child dedication dito. Sa totoo lang. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Itong Jesus, the Rock, My Redeemer Christian Community Church.
yung may nakikita akong activities dito ng mga bata, ay nako, sabi ko sa iyo, ako'y tuwang-tuwa. Nakikita ko yung sarili ko. Oh, di ba, Aaron? Andito ko ba lagi pag may mga bata? Minsan, lagian mo ha, sabi mo sa mami mo ha. Oh, di ba, Le? Lagi papuntahin niyo yung mga bata rito, lalo na pag oras ng kanyang children ministry, ha? Sapagkat ako'y napapanood ko po sa Facebook, para nakikita ko yung sarili ko. So totoo lang. Paano pa maititrain yung ikang isang binata, isang lalaki na nakilala ng Panginoon? Dapat bata pa lang. Those children right now, ako'y natutuwa. At sa mga hana, kayo po yung mga hana eh. Okay? Ako'y nagpapasalamat na ito po ang aking pong ibahaging mensahe ng Panginoon sa buhay ni Hana. Sa totoo lang, ang salitang Samuel ay salita na kung ibig sabihin ay, the Lord has heard my prayer. Dininig ang aking panalangin. Kaya mga ina, mga sisters, even siyempre mga parents na rin, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Lagi niyo pong ipapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo may mga nag-iedad na. Ayan po, diyan kikilos ang Panginoon sa mga buhay ng ating mga anak. Hallelujah. Sa totoo lang, even this mother church, etong ating, I believe this will go places. Dinadalangin ko, miski mawawala man ako. Pero ang dalangin ko sa pasimulan na ito, ay kaming mga pastor, ay nananalangin din, Lord, thy will be done. Ano ba na maganap? Sabi nga sa Saudi, inshallah. So, ang kanya pong kalooban ang maganap. Alam niyo po, ibang klase talaga itong si Hana. Ibang klase ito. Biro mo, from the barren, baog na babae, ay binigyan siya ng anak na ang pangalan si Samuel. Ay naging hindi lamang pangkaraniwan na Bible character. Hindi siya propeta, hindi po siya priest, siya po ay judge, hukom siya. Alam niyo po, meron akong instances lang ha, sa Las Piñas, yung sasakyan ko, talagang yung wasak yung side mirror ko. So andun po yung nasasakdal, pero settle na po yon. Alam mo, bilang isang judge, ang tindi yan. Ewan ko lang kung nakapunta kayo dito sa RTC, sa mga judge. Ako nakaranas kasi yun. Ang judge ay talagang, sabi nga, huwag kang, yung tawag, judge not, no? Huwag kang, ano ba sa Tagalog? Yung humusga, oh. Di ba? Pero ito, siya ang huhusga. Ano po ang basis ng judges dito? Yung kanyang salita ng Panginoon. Biro mo? Kung ako nga lang talaga, sabi ko sa magkakapatid, isa na lang ang walang profession po sa amin, yung judge. Pero yung auntie ng apo ko, yung aking balay at saka yung aking parang manugang sa kapatid ng manugang ko ay puro mga judges sa Mandaluyong, mga Atos, attorney Atos, professor pa ng MLQ. So, bilang judge, you don't have to have a decision made of yourself, kundi ayon po sa salita ng Panginoon. Di ba? Napanood nyo naman siguro yung installation o yung time na panumpa pa, di ba? Di ba nakapatong yung kaliwang kamay ni BBM at saka nakaganyan yung kanang kamay sa salita ng Panginoon. Kaya yung ating pong constitution and bylaws ay nakatuon yan sa salita ng Panginoon. Ha? Kaya lahat din po ng ating pagpapasya, mga magulang, mga minamahal kong mga magulang, mga sisters, mga brothers, na sana po sa ating pagpapasya ay nakasalalay po sa salita ng Panginoon. Ayun lamang po. At dahil po dyan, ang ating pong pagiging surely, yung ating tiyak na tagumpay sa ating pagdedesisyon, kung atin lang po mailalagay sa salita ng Panginoon. At napakaganda ng buhay na ipinamuhay ni Hana, na kung saan sabi niya sa sarili niya, Panginoon, maghihintay ako. Kakaiba po siya sa mga ibang babae.
Alam niyo po, katulad po ng si Sarah o si Sarai, yung asawa ni Abraham. Tumatawa pa yan. Parang sabi niya, Sarah just laughed at angels proclamation. No? Siguro may mga anghel din na gagamitin sa inyo ng Panginoon. Katulad ng pastor. Ayan. O si Rebecca, even question God's messenger. Para bang, kumbaga, etong si Rebecca, para bang kinwestiyon niya naman yung God's messenger. Sino ba yung mga God's messenger? Ayan, mga pastor. We are also God's messenger. And also, marami pang iba, katulad ni Raquel, just gave the responsibility to her husband. Ito pong si Hannah, he has a direct talagang pakipag-usap sa Panginoon. Wala nang iba, huwag ka nang pumunta, hindi ko masinasabi mo kayo pupunta sa pastor, pero you have a direct access sa prayer life nyo. Ha? Hindi lang po ang mga ina, pati lahat ng kababaihan o lahat po tayo, we have a direct access to our God. You know, every morning, minsan kasi maaga akong umisip, senior na kasi. I stretch my hands before the heavens at sasabihin ko, I greeted our Heavenly Father. Sabi ko, Heavenly Abba Father, I thank you through Christ. Lagi yan through Christ. Sapagkat is the way, the truth, and the life. Daan yan kay Jesus. Siya ang daan. Yung daan, tao yan. Tao, hindi katulad na itong dinadaanan natin, di ba? Paliko-liko. Siya, diretso tayo. Jesus is the way. So, yung sinasabi po dito sa buhay ni Hannah ay tunay na ang kanya pong pakikipag-niig sa Panginoon. Katulad po, sige, next slide po. Hannah's commitment acknowledge. At yung time na yan, every year, andun po siya sa Silo, na kung saan andun po yung priest o pastor o pare na si Eli o Eli. She took him to Eli, yung time na pinagkalob na siya ng Panginoon. Sapagkat nangako kasi siya sabi niya, Lord, kung pagkakalob mo ko ng anak na lalaki, na kung saan pinangalan kong Samuel, na dininig mo ang aking panalangin, ay lagi isasama ko siya sa bahay-sambahan. Kaya saludong-saludo ko dito sa may mga hawak ng mga bata. Sa totoo lang. Thank God. God bless your hearts. Na kung saan, sabi niya, He presented to him, sapagkat yung mga time na yon si Eli, an old priest, as a servant of God, lagi yan. Dinededicate yan, tinatalaga. Talaga na ba yung mga bata dito kay Lord? No? Ay, hindi pa. Kung nag-iisip pa yata kayo. Oo. Miski walang masyadong seremonyas, let us continue to offer that to the Lord. Sapagkat gift yan Yung pasasalamat lang. Unang-una, itong totohanan tong salita ko, medyo masakit. Sinabi ko doon sa mga kapatid ko na nasa Canada kay ate. Alam mo ate, yung mga anak mo, hindi mo pagmamay-ari yan. They are not an object for you to possess. But you are just a steward. Katiwala ka. Katiwala. Andun yung tiwala ng Panginoon. Kaya nga kabinigyan ng babing ganyan. Binigyan ka ng tiwala. So, hindi mo sasabihin, pag makul, papaluin ko ito, papaluin. Sandali lang. Hindi naman pagmamay-ari yan Ano ka lang, manager. You are not an owner. Even sa lahat, sa inyong mga nag-supling, sa inyong maging anak, hindi nyo sila pagmamay-ari. Pingutin ko yan. Ito, sandali. Hindi mo pagmamay-ari yan. Ayan ay kaloob, biyaya ng Panginoon. Sinong may-ari? Ang Panginoon. Kaya nga nagpapasalamat ka sa Panginoon na the Lord has grant that gift. Sa akin kasi malalaki na yung anak ko, tapos 5 na yung apo ko. Ayan yung mga trophies natin. Pasalamatan natin yung Panginoon sapagkat ayan ay hindi pinagkaloob sa'yo upang ika nga sa maling disiplina. Bagkos sila ay lumaki katulad ng ginagawa ni Hannah, naging siguro mga 3-4 years old, toddler na, no? Lagi yan, nasa simbahan na.
Maganda yung ganun. Mabuti nga dito, miski hindi pa nakakalakad, dito niya na sa simbahan. Praise the Lord. God bless your hearts, mga mothers. At yung araw na yon, sabi nga, God has really given favor after favor to Hannah. Actually, hindi lang isang Samuel lang ang pinagkaloob sa kanya. 3 yatang lalaki, tapos 2 daughter. Biro mo? Kaya dadami pa yan. Pero ako masyadong marami, ha? Oo, ganun ba? Pero salamat sa Panginoon. Hindi lang sa panahon ngayon, kundi the Lord has blessed our future because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ngayon po, ang aking mga 3 anak ay pinagpala na ng Panginoon. Although kami ay nakatira doon sa Las Piñas, Doña Manuela, kung alam niyo yung malaking bahay doon, hindi sa amin yon. O, yung maliit lang. Oo. Pero sabi ko nga, yung anak kong panganay, napangasawa, 3 condominium, no? Grabe. At saka magbe-birthday pa yung kanyang anak na si Zaina sa April 5. Ako'y nagpapasalamat. Sapagkat ang blessing hindi lang po sa akin, pati sa aking mga anak at apo. Hallelujah, di ba? Nakita nyo? Kaya wag niyong aangkinin. Ako nagpalaki niyan. Mga ganun pa, mga magulang, di ba? Yayabang, ganun pa, taas pa ihe, Pero minsan, nakalimutan natin, si Lord ang may-ari niyan. Siya ang may pag-aari niyan, ating mga anak. Ako'y nagpapasalamat. Mamaya tutugtugin ko po yung napakagandang awit ni Lisa Lucia. Kaya ako'y nakapokus lang muna po ako sa ating pong mensahe na since hindi lamang po sana ako po ay nagtuturo din ng equal gender, yung God yata, GAD yata, di ba, Lance? Opo. At the same time, nais ko po sanang, nasa na ba ito? Sa closing, nais ko po sanang awitin, hindi na po, ni-record ko na lang po ito. Ayan. I-record ko na lang po. Pwede ba dito tapat na lang yung microphone, no? So, nais ko po sanang alalahanin natin kung ang buhay po ni Hannah ay tulad din pamuhay din ng ating mga ina. Hindi lang po mga ina, lahat din po tayo. Lahat din po tayo. At pakinggan muna natin bago ako mag-closing prayer, itong awit na ito, itong tungkol po sa tahanan. Lani, Miss Lucia. Saan ba? Ayan o. Isang piraso ng lahi. Ng langit pala. Maganda po kasi itong, hindi lamang po sa mga ina. Langit, ayan. Isang piraso ng langit. Ito pong awit, salamat Paso. Langit, heaven. I hope, sabi nga, di ba, pag nag-aaway yung mag-asa, umalis ka na nga dito, pumunta ka sa impyerno. Huwag naman sana. Nawa ang ating tahanan ay maging pirasong langit. At habang papakinggan po natin, matapos po I'd like to leave a prayer for all of us. Tayo pong lahat ay magsitayo ulit. Okay, pwede na nating i-play, Sister Jem. Pakinggan lang po natin. Maganda yung mensahe na to. Si Lani Misalucha is also Christian. Ayan. Tahanang itinayo ni nanay at tatay, pag-ibig ang bubong. Nawa yung ating tahanan po, miski hindi po siya kalakihan, ay maging larawan po ng isang langit. Tahanang itinayo ni nanay at tatay, pag-ibig ang bubong, ang dingding ay pagmamahal. Bintana at pinto
tayo pong lahat ay magsiyuko. At mananalangin lang po ako upang hindi lamang po ang ating mga dakilang kababaihan, mga nanay, at even yung mga kababaihan na mag-aasawa rin. Nawa ay dalangin natin. Katulad ng ating pong natunghayan sa buhay ni Hannah, na kung saan ang kanya pong selflessness, ang pagtitiwala lamang ang naghari sa kanya pong buhay. Pumayag po siya na gamiting instrumento. Sana ganun din po ang ating pong buhay, mga kababaihan. Dalangin natin, hindi lamang po sa pangkasalukuyang buwan ng Marso, pinagdiriwang natin ang International Women's Month. Panginoon, dalangin ko, ang nasa loob ng silid na ito, ang lahat ng kababaihan, ay patuloy niyo pong itaas. Alam namin, Panginoon, sa mga daang panahon, wala po silang karapatan o halaga. Ngunit kayo sa aming pong napakinggan, hindi lamang sa linggo na to, hindi sa nakaraang linggo, ay binigyan yung halaga ang buhay ng mga kababaihan. Ang Samaritan woman, ang buhay ni Hannah. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng kababaihan ay patuloy niyo pong gagamitin sa inyong kaluwalhatian. Salamat po sa buhay nila, sapagkat alam namin napaka dakila ang kanilang pagkatao, sapagkat isinilang po ang mga batang, mga supling nila sa kanila pong sinapupunan. Salamat din po, Panginoon, dalangin ko na palakasin niyo po ang mga kababaihan. Hindi lamang po kami mga kalalakihan, pastor, mga doktor, attorney. Ngunit, Panginoon, I speak blessing, I speak favor after favor sa mga kababaihan. Nawa, pahalagahanin po nila katulad ng papahalaga ng aming pong Panginoon. Ganun din po ang mga babae na bata. Dalangin namin sapagkat may mga issues kasi na early pregnancy, mga sex extortion. Panginoon, dalangin namin. Ingatan niyo po ang mga kababaihan. Alam namin, mahina po sila. Ngunit, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan, in the name of Jesus, katulad ni Hannah, ay magsisimula sa kanila, lalo na sa kanilang sarili-sariling mga anak, katulad ng buhay na isinilang ni Samuel, na isang hukom, na isang tanyag na hukom sa Israel noong araw. Panginoon, dalahin ko na palakasin niyo pong loob at puso ng aming mga kababaihan, mga sisters o daughters, in the name of Jesus. We thank you for reminding us that all of us are equal in your sight. We give you praise, we give you our honor and thanksgiving. All of this, Father God, we ask in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And everybody says, Amen and Amen. Pastor?